Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na sa lahat ng bagay ay magpasalamat. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version, maliban na kung babanggitin. Ang ating main verse mga kapatid ay hinango po natin sa dalawang magkakambal na talata, magkahiwalay na pareho sinulat ni Apostol Pablo dito sa unang Thessalonica 5:18 at sa Efeso 5:20. Basahin po muna natin. Sa unang Thessalonica 5:18 ang sabi ni Pablo, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. In everything, give thanks. Sabi nito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. At sa Efeso naman ay kanyang isinulat sa 5:20, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. Yung dalawang talatang yan, mga kapatid, ay iniuutos sa atin ang pagpapasalamat. At ang pagpapasalamat na tinutukoy dito, mga kapatid, ay ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Lalo na, mga kapatid, kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. Yes, kapag ang lahat ng mga bagay ay nagiging mahirap. Madali kasing maging mapagpasalamat kung ang mga bagay na nakikita natin sa paligid, nararanasan natin, ay umaayon sa ating kagustuhan. Ngunit yung sinasabi rito sa Thessalonica na sa lahat ng mga bagay at sa Efeso na laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay, kabilang dito yung mga kapwa, yung mabuti at yung mahihirap na bagay. Kapag hindi natin nauunawaan kung bakit pinapahintulutan ng Diyos na tayo ay dumaan sa pagdurusa at sa mga pagsubok, ay nawawala din ang espiritu ng pasasalamat. Kasi sa halip na magalak tayo at purihin ng Diyos, kung sino siya at kung ano ang ginawa niya para sa atin, dahil wala tayo nalalaman, nakatuon tayo sa ating mga sakit, kalituhan, at nagsisimulang magduda sa Panginoon at sa kanyang mga salita. Ngayon pa man, kapag pinili natin magpasalamat sa bawat sitwasyon, sa kabila ng ating nararamdaman, marami tayong magiging pakinabang. At ang ilan dyan, mga kapatid, ay makikita natin sa ating aralin ngayon kung ano ang pakinabang natin. Kung bakit inutos dito ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo na tayo ay dapat na magpasalamat sa lahat ng bagay. Ang salitang sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, siyempre, hindi kasama yung mga bagay na salungat sa salita ng Diyos o kaya salungat sa kalikasan ng Diyos. Hindi tayo magpapasalamat dahil nakagawa tayo ng kasalanan. Halimbawa, hindi ka magpapasalamat dahil nakapagnakaw ka o kaya nakapagsinungaling ka o kaya nakiapid ka o anumang kasalanan ang nagawa mo. Hindi yan ang ipagpapasalamat mo sa Diyos. Sapagkat mali nga yung ginawa mo. Yan dapat doon, hingi mo ng tawad. Ngayon pa man, maaari nating pasalamatan ng Diyos para sa anumang pinahihintulutan niya sa ating buhay ayon sa kanyang sovereign will na tinatawag o yung soberanong kalooban. Pag sinabing sovereign will, yan yung dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, alam niya ang lahat ng mga bagay at ipinahintulot niya ang lahat ng mga bagay. Gagawin niya o ginagawa ng Diyos ang kanyang mga pangako. Lahat para sa kabutihan natin na mga umiibig sa Kanya. At wala din sinasabi dito sa Roma 8:28. Itong talatang ito, bugbog sarado na ito sa mga umatin ng Bible camp. Pero hindi naman lahat naka-attend, di ba? Sabi dito sa Roma 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. So, maaaring hindi natin palagi makita kaagad ang mabuti kahit sa panahon ng buhay natin dito sa lupa. Pero pagdating natin sa pagkabuhay na maguli, pagdating natin sa langit, magkakaroon ng kahulugan ang lahat. Maunawaan natin ang lahat. Hanggang sa panahon yun, ang pasasalamat ay nagpapakita
ng ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya meron tayong ipagpapasalamat sa Diyos. Hindi tayo mauubusan ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya sa lahat ng bagay, magpapasalamat talaga tayo sa Diyos. Lalo na kung naunawaan natin ang talatang ito. Na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa o kumikilos para sa ikabubuti natin. Talagang ano man ang mangyari, nagpapasalamat tayo sa Diyos na alam natin na nangyari ang isang pangyayari dahil ang Diyos ay kumikilos para sa ikabubuti natin. May tatanong natin mga kapatid, bakit dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay? Bukod dun sa Roma 8:28. Actually, yun ang general na sagot Dahil, kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil lahat ng bagay ay pinapayagan niya para sa ikabubuti natin. So, ulitin natin ang tanong, bakit tayo dapat magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay? Unang-una, utos ito. Maliwanag na ito, inuutos sa ating mga Kristiyano. Ang utos nito ay nakikita natin na isinasagawa, isinakatuparan, isinagawa ng mga lingkod ng Diyos sa Biblia. Marami tayong example na makikita sa Biblia na talagang naging mapagpasalamat ang lingkod ng Diyos. Pangunahin na rito mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo na meron ditong mga natala sa Biblia. Nung i-search natin sa Biblia, nakita natin ng anim na beses na natala na nagbigay ng pasasalamat ang ating Panginoong Jesus sa Ama. Tingnan natin na mabilis ito mga kapatid. Makita natin na ang Panginoon Jesucristo ay palaging nagpapasalamat sa Diyos. Bahagi yun ng kanyang ministeryo, ng kanyang buhay nung siya'y nandito pa sa lupa. Tingnan natin saglit itong mga ginawang pagpapasalamat ng Panginoon. Una, sa paghahayag ng mga katotohanan sa mga sanggol. Tungkol dyan, nagpasalamat ang Panginoon. Sa Mateo 11:25, nang oras na iyon ay sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol." Hindi na natin lalaliman ng paliwanag dyan, mga kapatid. Kundi kinukuha lang natin dito, yung pagpapasalamat ng Panginoon sa Kristo. Nagpapasalamat siya sa Ama, sa Panginoon ng langit at lupa. Dahil nga sa dahilan na yan. Dahil yung mga katotohanan na ipinahayag ng Diyos sa mga sanggol at hindi doon sa mga pantas. Hindi doon sa mga pantas na nagdudunong-dunungan lamang. So, yan number one. So, ang Panginoon sa Kristo, nagpasalamat. At yung ikalawa, makikita natin sa ating pagsasaliksik, ang Panginoon sa Kristo, bago siya magpakain ng 4,000 mga tao, nagpasalamat siya. Sa Mateo 15:36, kinuha niya ang 7 tinapay at mga isda. Nang siya'y makapagpasalamat, pinagputol-putol niya ito at ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga tao. So nagpasalamat muli ang Panginoon sa Kristo diyan bago siya nag-distribute ng mga tinapay para sa 4,000 na mga tao. At bukod doon sa 4,000, ay nagpasalamat din ang Panginoon bago niya pakainin ang 5,000 naman dito. So John 6:11, kinuha ni Jesus sa mga tinapay at nang nakapagpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi niya sa mga nakaupo. Binigyan din sila ng mga isda hanggang sa gusto nila. So nagpasalamat din ang Panginoon. At yung ikaapat, mga kapatid, sa ating pagsasaliksik ng pagpapasalamat na ginawa ng Panginoon, ay bago niya buhayin na muli si Lazaro, nagpasalamat muna siya sa Diyos. Sa 1:11:41, kaya't inalis nila ang bato. Tumingin si Jesus sa itaas at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakinggan." So nagpasalamat muli ang Panginoon sa Kristo bago maganap yung pagbuhay niya muli kay Lazaro. At yung ikalima, bago ibahagi ng Panginoon sa Kristo ang kopa na naglalaman ng katas ng ubas doon sa kanyang Last Supper, sa huling hapunan niya, nagpasalamat din siya sa Diyos. At siya'y tumanggap ng isang kopa at nang siya'y makapagpasalamat, sinabi niya, "Kunin ninyo ito at inyong paghati-hatian." At pagkatapos nun, bago niya i-distribute naman ang tinapay, ay nagpasalamat din ng Panginoon. Sa Lucas 20:19,
at siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. So, nagpasalamat din siya sa Diyos. Napapansin niyo, no? Sa pag-usapan natin, sa pagkain. Karamihan nung nabasa natin tungkol sa pagkain, di ba? Bago magpakain ng Panginoon Kristo, bago mamigay ng tinapay, no? Ay nagpapasalamat siya. Ikaw kapatid, kamusta ka? Bago ka ba kumain ay nagpapasalamat ka sa Panginoon? Kahit merienda, kahit snack, dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Yun ay pagkilala sa Panginoon na siya ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay. Alam natin mga kapatid, no? Just sa 6 na pagsisearch natin, ay alam natin na hindi lamang yan ang mga ginawang pagpapasalamat ng Panginoon Jesus sa amang Diyos nung siya ay nangangaral pa dito sa lupa. Hindi lang na-record yung iba, siyempre. Hindi naman lahat ay na-record. Pero alam natin at naniniwala tayo na bahagi ng buhay at ministeryo ng Panginoon Kristo ang palagi siyang nananalangin, nakikipaniig o nakikiniig siya sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At inaasahan natin at pinaniniwalaan na sa bawat panalangin ng Panginoon Kristo sa amang Diyos ay hindi nawawala ang pagpapasalamat. So sa lahat ng bagay ay magpasalamat. No? Ngayon, para makatulong pa, maka-encourage sa atin na tayo palaging dapat magpasalamat sa Panginoon. Ay sinearch natin yung mga salitang o yung pararalang magpasalamat kayo sa Panginoon. Research natin sa computer ito mga kapatid yung exact phrase na magpasalamat kayo sa Panginoon sa ang Biblia ay nakita natin na merong 9 na talata sa buong Biblia ang matatagpuan. Ang mga talatang ito ay may gugrupo natin sa 2 kategory. Ano yung 2 kategory? Number 1, magpapasalamat o magpasalamat kayo sa Panginoon dahil sa kabutihan at tapat na pag-ibig ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Sa 2 punto ito yung pangunahin. Bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos? Dahil, number 1, sa kabutihan. Number 2, at tapat na pag-ibig ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ganda yan, di ba? At yan dapat talaga natin ipagpasalamat. At number 2 kategorya nakita natin ay yung magpasalamat kayo sa Panginoon. Merong kaugnayan yan sa pagpapabatid natin, sa pagpapaalam natin ng mga gawa ng Diyos sa mga tao, sa ibang mga tao. Kaya nasabi dyan, magpasalamat at ipabatid / ipaalam ang mga gawa ng Diyos. Dito muna tayo sa number 1. Dahil sa kabutihan at tapat na pag-ibig ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Mababasa natin sa unang Kronika. Bali, ano to mga kapatid? 7 mga talata to. Pare-pareho ang sinasabi na dapat natin pasalamatan ang Panginoon Diyos. Dahil siya ay mabuti at ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sabi rito sa unang Kronika 16:34, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Yan ang dahilan. Sapagkat. Bakit tayo magpapasalamat sa Panginoon? Sapagkat siya'y mabuti. Ano pa? Sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Matitindi yan mga kapatid. Mabuti ang Diyos. Wala namang makapagsasabi na hindi mabuti ang Diyos. Talaga sobrang mabuti sa atin ang Panginoon Diyos. At sa kanyang kabutihan nga ay hinahatid tayo sa pagsisisi. At dahil sa kanyang kabutihan ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo maligtas. At doon pumapasok yung tapat na pag-ibig ng Amang Diyos sa atin. At ang tapat na pag-ibig ng Amang Diyos sa atin ay hindi kumukupas. Nananatili yan magpakilanman. So yan mga kapatid, 7 mga talata yan, pare-pareho sinasabi na dapat nating pasalamatan ng Panginoon Diyos dahil siya ay mabuti at ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakilanman. Yan yung number 1 talata. Number 2 talata mga kapatid, dito sa 2 Kronika 20:21. Pagkatapos niyan sumangguni sa mga tao, kanyang hinirang ang mga aawit sa Panginoon
at magpupuri sa Kanya sa banal na kaayusan habang sila'y nangunguna sa hukbo at nagsasabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakilanman. Maganda yung kwento na sa likod niyan. Alam niyo yung kwento sa likod niyan, mga kapatid? Ito yung inutos ni Haring Jehoshaphat, ang ika-4 na hari sa Huda pagkatapos ni Haring Solomon. Yung mga tatlong kaharian, Moabita, Amonita, at yung Meyunita, nagsama-sama yan para lusubin yung kaharian ni Jehoshaphat, no? Para digmain. Tatlong grupo nagkaroon ng alyansa para digmain ang Huda. Napakarami ng kanilang mga sundalo kumpara doon sa kakaunting sundalo ng Huda. At alam ng hari, alam ng mga taga-Huda, alam din ni Haring Jehoshaphat na wala silang kalaban-laban sa kanila. Kaya ang ginawa ni Jehoshaphat, dumalangin sa Panginoon upang sila ay tulungan. Ang sagot sa kanila ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon, sumagot ang Panginoon sa pamamagitan ng isang Levita, isang Israelita yan sa lahi ni Levi. No? Na huwag sila matakot dahil yung digmaan na ito na kanilang haharapin ay hindi kanila, kundi ito ay digmaan ng Panginoon. Hindi nila kailangan lumaban sa digmaan sapagkat ang Panginoon mismo makikipagdigma para sa kanila. Wala silang kailangan gawin. Kaya dito sa talatang ito, nakita nyo, no? Panahon ng lusoban na to eh. No? Pagkatapos niyan sumangguni sa mga tao, anong ginawa nila? Ginawa ni Jehoshaphat naghirang siya ng mga aawit sa Panginoon at magpupuri sa Kanya habang nangunguna doon sa mga sundalo. Ibig sabihin, naka-front line. Sa pila ng mga sundalo, naka-front line yung mga awit na mga papuri sa Panginoon. At kanilang inaawit, sinasabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakilanman. Nakita niyo, nasa front line yung mga awit imbis na mga sundalo. Kasi sabi sa kanila, wala kayong gagawin eh. Sapagkat ang Panginoon na makikipagdigma sa mga kaaway nila. So yan, mga kapatid. May kwento ko lang yan. Ang ganda kasi ng istorya niyan. Dahil sa kabutihan ng Diyos, sila'y iniligtas. Dahil tapat ang Diyos sa Kanyang pag-ibig. Kaya iniligtas sila. At yung iba pang mga talata, yung 5 pang mga talata, ay ganito, pare-pareho sinasabi. Parang copy-paste eh. Ipa-plus na natin, hindi na natin sinama English. Magkakamukha naman, no? Yung naka-highlight na green, nakita nyo. Sa awit, ilang beses yan, sa awit, binanggit yan. Alam niyo yung awit, yung Book of Psalm, yung aklat ng mga awit, isinulat yan sa mahabang panahon, sa iba't ibang panahon ng iba't ibang mga author. At nakita nyo mga kapatid, sa panahon talagang sinulita rito na magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat magpakilanman ang Kanyang tapat na pag-ibig. Paulit-ulit, sinabi yan. 1, 2, 3, 4, 5, 5 beses na sinabi yan. Dahil sa kabutihan at tapat na pag-ibig ng Diyos, ay nananatili magpakilanman. Di ba? Kaya tayo dapat nagpapasalamat sa Panginoon. So yun po, yung unang kategorya. Nakita niyo mga kapatid, parang tad-tad ang banal na kasulatan ng iba't ibang mga panawagan tungkol sa tayo ay dapat magpasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. Sa kabutihan, sa goodness of God, at sa Kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakilanman. At yung ikalawang kategorya sa ating pag-search sa pariralang magpasalamat kayo sa Panginoon ay ang pagkakaugnay ng pagpapasalamat sa Panginoon sa pagpapabatid o pagpapaalam natin ng mga gawa ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. Ito yung pag sinabing pagpapabatid o pagpapaalam ng mga ginawa ng Diyos. Ito yung ibinabalita natin. Yung mga ginawang kabutihan ng Diyos sa atin. Pinupuri natin ang Panginoon Diyos. Ibinabalita natin sa ibang mga tao kung ano yung kabutihan ng Diyos sa atin. Inihahayag natin. Isinishare natin. Di ba kapag ikaw ay mapagpasalamat, nagawang ka na kabutihan ng libawan ng isang tao, na ikukwento mo sa iba yun eh. Dahil nag-uumapaw ang pagpapasalamat mo. Kaya sabi rito sa awit mga kapatid,
105.1. Dalawang talata to, may singit lang isa para makita niyo yung karugtong. Sa awit 105.1, ang sabi rito, o magpasalamat kayo sa Panginoon. Iniba natin yung kulay para mapansin nyo. Number 1, magpasalamat sa Panginoon. Kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Number 2, ipabatid ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan. So kasama yung pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Paano ka ba tumatawag sa pangalan ng Panginoon? Di ba? Nananalangin ka sa Panginoon. So magkakasama yun. Dalawang bagay na meron dito, di ba? Magsitawag sa kanyang pangalan, ipabatid ang kanyang mga gawa sa mga bayan. Dalawang bagay yung idinagdag doon sa magpasalamat kayo sa Panginoon. Yung kasunod na talata niyan, mga kapatid, tingnan niyo yung kasunod na verse 2. Umawit kayo sa Kanya. Umawit kayo sa Kanya ng mga papuri. Sabihin ninyo ang lahat niyang kahanga-hanga mga gawa. So yan yung yung pagpapasalamat sa Panginoon. Kapag ikaw ay umaawit, pumupuri sa Panginoon, nagpapasalamat ka sa Panginoon. At sa ganung paraan, mga kapatid, ay sinasabi natin ang iniahayag natin ng mga kahanga-hangang mga gawa ng Diyos. At sa Isaias, tingnan nyo yung diwa naman na pinapakita sa Isaias. Kaugnay din yan. 12:4. At sa araw na yun ay inyong sasabihin, magpasalamat kayo sa Panginoon. Kayo'y tumawag sa kanyang pangalan. Ipaalam ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bansa. Ipahayag ninyo ang kanyang pangalan na ang kanyang pangalan ay marangal. So, kaya mga kapatid, yung ating pagbabalita ng mga gawa ng Diyos ay bahagi ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Yung ating pagtawag, yung ating papuri sa Diyos, pagpapasalamat lahat yun sa Diyos. Dahil sa mabubuting ginawa at ginagawa ng Diyos sa buhay natin, ay naibabalita natin ito sa ibang mga tao. Dahil nararanasan natin ang mga kabutihan ng Diyos, ay ipinahayag natin ang kanyang karangalan sa iba. So yun po mga kapatid. Nakita niyo mga kapatid. Sana ma-encourage tayong lahat na isipin natin na palagi nating pupurihin ng Diyos. Kapag tayo pumupuri sa Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan halimbawa ng ating mga pag-awit, kahit hindi ka umaawit, kung hindi ka marunong kumanta, pero kung wala kang may pagpapasalamat sa Diyos, wala kang maisip, umawit ka ng papuri, pagpapasalamat na yun sa Panginoon Diyos. So yan sinasabi ng Biblia kung bakit tayo dapat magpasalamat sa Panginoon. At ang susunod mga kapatid ay tingnan naman natin kung ano ba ang ibubunga sa atin kung tayo ay nagiging mapagpasalamat sa Diyos. Alam niyo, kasabay ng pasasalamat sa Diyos ang ilang magagandang bunga, epekto nito sa atin. Sa bahaging ito mga kapatid, meron tayong 2 punto. Maaaring meron kayong makitang iba pa, pero for the sake of our study, ito yung 2 punto rito. Tungkol sa tayo'y maging mapagpasalamat sa Diyos. Ang pasasalamat sa Diyos, mga kapatid, ay mahalaga para sa kagalakan sa gitna ng ating pagdurusa. Isipin nyo, nagdurusa ka pero meron kang kagalakan. Bakit? Kasi nagpapasalamat ka sa Diyos. Yan po makikita natin dyan. Number 2, ang pagpapasalamat o pasasalamat, thanksgiving sa Diyos, ay pinapalitan ng kapayapaan ang kabalisahan natin o ang pagkabalisa natin. Balisa ka, pero kung ikaw ay mapagpasalamat, yung kabalisahan mo, mawawala yan. Mapapalitan niya ng kapayapaan. Pag-aralan po natin. Number 1, ang pasasalamat ay mahalaga para sa kagalakan sa gitna ng ating pagdurusa. Ang kagalakan, yung joy na tinatawag, at pasasalamat ay magkasama yan. Hindi tayo magagala kung hindi tayo mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Magkasama itong 2 bagay na ito. Tingnan ninyo, ang pagkakasulat ni Pablo sa konteksto ng ating main verse. Yung main verse natin yan, di ba? Bago dumating yung verse 18 na yan, ay naisulat niya. Bago dumating dyan, tingnan, 18 niya, no? Sa 16 and 17. Ang sabi niya, maggalak kayong lagi, rejoice always, manalangin kayong walang patid. Ibig sabihin, yung walang patid, yung talagang palagi tayong nananalangin. At pagkatapos niya na isinundan ng ating main verse, na sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Sapagkat
Ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo para sa inyo. So, ang sabi natin kanina mga kapatid, dalawang bagay magkasama dito. At meron tayo na isingit ngayon. Sa gitna, ang alin? Ang manalangin na walang patid. Dalawang bagay, yung sinasabi natin yung joy at yung pagpapasalamat. Pero sa kalagitnaan yan, mga kapatid, yung manalangin tayo walang patid. Dapat natin mapansin ang tatlong bagay naman yan na magkakasama na sunod-sunod na sinabi ni Pablo. Una, magalak kayong palagi. Pangalawa, ay manalangin na walang patid. At idinagdag niya sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Maliwanag mga kapatid, sa context niyan ay tungkol yan sa panalangin in general. Ngunit binabanggit din niya dito ang tungkol sa panalangin sa pangkalahatan na nagpapakita ng pangkalahatang saloobin sa buhay na dapat taglahin ng isang mananampalataya. Dapat tayo maging mapanalangin, ngunit sa ating pananalangin ay dapat may kagalakan. Dapat tayong maging mapagpasalamat. Hindi natin magagawa magalak palagi nang hindi nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Bagamat ang sakit ay maaring napakalalim na hindi natin maramdaman ang kagalakan sa kasalukuyan. Maaari nating piliin mga kapatid. Kahit nakakaramdam tayo ng sakit, physical na sakit, maaari natin piliin na magpahayag ng pasasalamat sa ating mga labi hanggang sa ito ay maging katotohanan sa ating mga puso. Ibig sabihin, i-practice natin. May problema ka? May problema ka? Pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo, umaawit ka ng papuri sa Diyos. At sa ganun mga kapatid, yung iyong pagdurusa, magkakaroon ka ng kagalakan kahit ikaw ay nagdurusa. So yan ang nakita natin. No? Ang pasasalamat ay mahalaga para sa kagalakan sa gitna ng ating pagdurusa. Hindi ka magkakaroon ng kagalakan kung wala kang makitang mga bagay na dapat mong ipagpasalamat at papurihan ng Diyos. Nagagalak tayo sapagkat nakikita natin ang Diyos ay napakabuti sa atin at ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakilanman. Kaya kahit ano ang nararanasan natin ay nagagawa nating magpasalamat sa Diyos. Sipin nyo lang palagi yan, mga kapatid. Ikalawa, ang pasasalamat ay pinapalitan ng kapayapaan ng pagkabalisa. Gusto natin ng kapayapaan, palagi tayong magpasalamat sa Diyos. Pag hindi ka marunong magpasalamat, mawawalan ka ng kapayapaan. Siyempre, masarap naman ang buhay na may kapayapaan. Sabi rito sa Pilipos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay. Sa lahat ng mga bagay daw. Anumang bagay, huwag daw tayo mabalisa. Hindi naman, kuminsan, hindi naman talaga may iwasan na makadama tayo ng pagkabalisa dahil tayo tao lamang. Naapektuhan tayo ng paligid natin. Ngunit sa pagtuturo dito ni Apostol Pablo, ang sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Tapos sinundan niya sa lahat ng mga bagay na nagpapakita na anumang bagay ang kinababalisa natin. Anumang bagay na nagbibigay sa atin ng labis na pag-alala. Ang sabi ni Pablo, huwag kayong mabalisa. Na nagpapakita sa atin na hindi tayo dapat manatili sa kalagayang nababalisa tayo. Kundi, ang sabi niya, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, idalangin natin ang ating mga kabalisahan. Sabi, isamo natin. Ibig sabihin ng isamo, talagang ipakiusap natin ito sa Diyos. Ilapit natin, idulog natin ito sa Diyos. At ang mahalagang salita rito, mga kapatid, na huwag natin kakalimutan na ang gagawin natin ito ng pagsamo ng panalangin ay dapat may pagpapasalamat with thanksgiving. Di ba? Ano magiging resulta nito? Kapag tayo nanalangin, sumamo na may pagpapasalamat sa Diyos. Yung sumunod na pararala, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, isang kapayapaan na hindi natin masusukat at hindi may papaliwanag, ito ang magiging resulta ng ating panalangin
at pagsamo na may pasasalamat. Kaya nasabi natin sa ating punto na ang pasasalamat ay pinapalitan ng kapayapaan ang pagkabalisa. Kaya kung nais natin ang kapayapaan sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo palagi sa Diyos. Paano natin gagawin yan, mga kapatid? Halimbawa, aplikasyon. Meron kang pinagdadaanan. Meron kang problema, pagsubok, sakit, kapigatian, at ano man nagdudulot sa iyo ng kabalisahan. Paano ka magpapasalamat sa Diyos sa mga ganyang sitwasyon? Halimbawa, nagkasakit ka. Paano mo pasasalamatan ng Diyos sa iyong pagkakasakit? Hindi ka magpapasalamat sa Diyos dahil sa iyong sakit. Halimbawa, kung ikaw ay merong cancer, sasabihin mo ba sa Diyos na, Diyos ko po, maraming salamat at nagka-cancer ako. Na-aksidente ka. Diyos ko po, maraming salamat po at nahulog ako sa jeep. Hindi ganun yun. Hindi ganyan. Ang dapat mong sabihin, sample lang to mga kapatid, lawak-lawakan natin. Ang dapat nating sabihin, na tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabila ng ating nararanasang sakit, ano man yun, ay nandito pa tayo sa lupa. Buhay pa tayo. May lakas pa tayo. Nandito pa tayo. Hindi nawawala ng pag-asa. Nandito pa tayo. Nagagawa pa nating lumapit sa Diyos. Nataglay ang ating pananampalataya at pag-asa. Taglay pa rin. Ang pinaka-importante, taglay pa rin natin ang kaligtasan na buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin. Sa kabila ng ating cancer na nagagawa natin pumuri pa sa Diyos, nagagawa pa rin natin sumamba sa Diyos, makinig na kanyang mga salita, at magpasalamat sa Diyos, alang-alang sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Buhay pa tayo, at may panahon pa para magbago, magsisi, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Kaya maaari nating sabihin, Lord, salamat sa paggamit mo ng cancer para lalo akong magpasalamat. Sa tulong mo, nakikita ko ang magagandang bagay na ginawa mo para sa akin at ibinigay sa akin. Kasama na ang lahat ng mga nagmamahal at sumusuporta sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Hindi ba? So yun pa mga kapatid. Ngayon pasasalamat, pinapalitan ng kapayapaan ang pagkabalisa. Kaya mga kapatid, bago tayo magwakas sa ating aral na mensahe, tingnan natin ang ilang punto rito upang tayo mga kapatid ay makapagpasalamat palagi sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa pagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Ito yung number 1 eh. Binigyan tayo ng pagtatagumpay ng ating Panginoon sa Kristo. Pero anong klaseng tagumpay ito? Hindi po material na tagumpay ito. Hindi physical na tagumpay dito sa lupa. Sabi sa unang Korinto 15:57, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ano ba ang konteksto nito? Ano ba tagumpay yan? Hindi kayamanan yan. Hindi karir yan, mga kapatid. Bago dumating ang talatang ito, tinalakay ni Pablo ang tungkol sa pagkabuhay ng maguli. Na darating ang panahon na tayong mga mananampalataya ay bubuhayin na muli sa walang pagkasira. Oo, meron tayong kamatayan ngayon. Nabubulok ang ating katawan dito sa lupa. Pero sa muling pagparito ng Panginoon Kristo ay papalitan niya ng walang pagkasira ang ating katawang may pagkasira. At doon na nga, sinabi ni Apostol Pablo sa verse 54, nung kapitulong yan, na ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. Yung tagumpay na tinutukoy doon, mga kapatid, ay yung tagumpay natin laban sa permanenteng kamatayan. Yan yung tagumpay na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ito ang isang bagay na talagang ipinagpapasalamat natin ng higit pa sa mga material na bagay at mga pisikal na pagpapala na maaring ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Kaya yung mga Kristiyano ng unang panahon, mga martir na Kristiyano, nakatiis ng hirap, masayang namatay, pumupuri sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sila'y alam nila, meron ng victory, tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na hindi na sila magagapi pa ng permanenteng kamatayan.
Sa iyo po mga kapatid. Yan. Salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ikalawang punto mga kapatid, magpasalamat sa Diyos sapagkat sinagot niya ang ating mga panalangin. Sinagot niya tayo. Sabi rito, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako. Sinagot mo akong papasalamat. Tinutugon ng Diyos ang lahat nating panalangin. Maaari ang kanyang pagtugon na hindi ayon sa mga bagay na iniisip natin. Ngunit ang mahalaga, mga kapatid, ay sinasagot ng Panginoon ang ating panalangin. Ano man na nagiging pagtugon, pagsagot sa atin ng Diyos, nagpapasalamat tayo sapagkat siya ang higit na nakababatid kung ano ang pinakamabuti para sa atin. At pansinin din niyo mga kapatid, sa Tagalog, ang sabi, magpapasalamat. Ako'y magpapasalamat. Sa English, I will praise you. No? Pagpupuri sa Diyos ay pagpapasalamat din sa Diyos. Pinupuri natin ang Diyos dahil tayo nga ay nagpapasalamat sa Diyos. Nawa mga salitang ito mga kapatid, makakita natin ang kahalagaan ng ating mga ginagawang pag-awit ng pagpupuri sa Diyos bilang ating pasasalamat sa Kanya. Pag pumupuri ka sa Diyos, ibig sabihin nagpapasalamat ka sa Diyos. I will praise you. Sa Tagalog, ako'y magpapasalamat sa iyo. Paras lang yun kasi mga kapatid. Ano pa sabi nito? At ikaw ay naging kaligtasan ko. Araw-araw inililigtas tayo ng Diyos dito sa magulong sanlibutan to. Kaya nga umabot pa tayo sa mga sandaling ito na buhay pa rin tayo at meron pa rin tayong pananampalataya dahil sa pagliligtas ng Diyos. Hindi lamang sa mga pisikal na kapahamakan tayo niligtas ng Diyos, ang higit sa lahat na iniligtas niya tayo, iniligtas niya ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Isang napakalaking dahilan upang pasalamatan natin ang Diyos. No? Ako'y magpapasalamat sa Diyos o sa iyo sapagkat sinagot mo ko at ikaw ay naging kaligtasan ko. Ito pa tagubili ni Apostol Pablo, sumasagana sa pasasalamat. Ang sabi rito mga kapatid, dito naman sa hanay ng 2 talatang ito, no? Dito sa Colosas 2:6 hanggang 7, tingnan ninyo mga kapatid. Makikita natin na panawagan na tayo dapat sumasagana sa pasasalamat sa Diyos. Sabi ni Pablo, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, o dahil si Kristo kinikilala natin na Panginoon ng buhay natin, anong sabi rito, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. So, kinakailangan mamuhay tayong ganon, na siya ang Panginoon nga natin. Tuloy natin sa verse 7, na nakaugat at nakatayo sa Kanya. Yan ang dapat na maging kalagayan natin kung talaga tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo. Kapag sinabing nakaugat, nakabaon tayo sa Kanya na parang isang punong kahoy na ang ugat natin na pinagdadaanan ng ating mga buhay. Di ba? Yung ugat, diyan dumadaan ng tubig, sustansya para ang punong kahoy mabuhay ng ating pinakaugat mga kapatid. At kalakasan ay mula kay Kristo. At sabi pa dyan, nakatayo. Nakaugat at nakatayo sa Kanya. Ito naman ay parang isang building o structure na matibay ang ating kinasasaligan o pundasyon dahil tayo nakatayo kay Kristo. Nakaugat at nakatayo sa Kanya. Dapat yan ang kalagayan natin mga Kristiyano. At matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo. Yan ang itinuturo ng mga apostol Patungo yan sa pagpapatibay ng pananampalataya. Ano yung matibay sa pananampalataya? Establish in faith. Establisado, matatag. Kaya dito dapat natin mapansin yung aral ng mga apostol. Nagbibigay yan ng ikatitibay ng ating pananampalataya. Kaya madalas nating ipaalala sa atin na huwag tayong lumiban. Huwag nating pababayaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Sapagkat dito nag-aaral tayo ng mga aral ng mga apostol. At yung huling parirala sabi na sumasagana sa pasasalamat. Abounding in it with thanksgiving. With thanksgiving, mga kapatid. Dito papasok yung ating pinag-uusapan na pasasalamat. Kasama sa ating pagkaugat kay Kristo. Kasama sa ating pagkakatayo kay Kristo. Kasama sa ating pagiging matibay sa pananampalataya na tayo ay sumasagana sa pasasalamat. Kapag sinabing sumasagana sa pasasalamat, ibig sabihin nito ay talagang sa lahat ng bagay ay nagpapasalamat tayo. Nag-uumapaw ang ating mga buhay sa pasasalamat sa Diyos
malaking bahagi ng ating buhay sa araw-araw na tayo'y nagpapasalamat sa Diyos. Pinupuri natin ang Diyos. Sa anuman sitwasyon ng ating buhay ay hindi dapat mawala sa atin na tayo'y pumupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Ito pa mga kapatid, bago tayo matapos, pasalamatan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri. Alam niyo mga kapatid, particular dito sa verse natin dito sa Efeso 5:20, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, kung titingnan natin ang context nito, nagsimula ito sa panawagan ni Pablo sa ating pag-aalay ng papuring awit sa Panginoon. Bago dumating yung talatang ito mga kapatid, sa verse 19, tingnan sa verse 19. Verse 20, nasabi laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay. May kaugnayan yan sa pag-aawit natin sa Panginoon. Sa 5:19, kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting spiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay. Nakita niyo mga kapatid, no? Kaya sa pag-aalay natin ng mga awiting papuri sa Panginoon, ay nandun ang ating pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, muli ay ating ipinapaalala na napakahalagang bahagi ng ating mga ginagawang pagtitipon, sa ating mga ginagawang pagtitipon, ang pag-awit natin sa Panginoon. At dito ay ating natutupad din yung sinasabi nito para sa ating huling talata. Tingnan nyo. Sa pamamagitan nga niya ay magandog tayo palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Ibig sabihin sa pamamagitan ni Jesus ay magandog tayo ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Yung hain, ano yung hain? Offer the sacrifice of praise to God. Sacrifice pala yun eh. Kumbaga nung unang panahon, meron silang sacrifices na ginagawa, yung burnt offering. Pero ngayon sa panahon Kristiyano, hindi na burnt offering. Yung ating mga sacrifices, yung ating mga alay, yung hain ay papuri sa Diyos. Ano ba yun? Sa makatid baga ay ng bunga ng mga labi. Bunga ng ating mga labi. Kapag sinabi bunga ng labi, ito'y tumutukoy sa lumalabas sa ating mga bibig. Mga papuri at pasasalamat na ano ang lumalabas sa bibig natin na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Pansinin ninyo ulit mga kapatid sa English na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Giving thanks to His name. So kapag tayo maawit talaga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos. So yan mga kapatid, ang ating aralin sa lahat ng bagay ay magpasalamat tayo. Naway napulutan natin ng napakagandang aral ito mga kapatid. Para mawala ang anumang kabalisan, manatili ang ating kagalakan sa Panginoon, palagi tayong magpasalamat sa Panginoon Diyos sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat din sa inyo at purihin ang Panginoon. Naway pagpalain tayo lahat ng Panginoon Diyos. Tayo po'y muling manalangin.